Marami ang nagtaas ng kilay sa pagsisimula ng relasyon ni Angeline Quinto at Nanrev Daquina. Ngunit pinatunayan ni Angeline at Nanrev na panghabang buhay ang kanilang pagsasama dahil nagsumpaan na sila sa harap ng dambana. The Philippine Showbiz List presents Road to Forever Story ni Angeline Quinto at Nanrev Daquina. Angeline's Mystery Guy. Taong 2020 nagsimulang masulat ang kwentong pag-iibigan ni Angeline Quinto at Nanrev Daquina. Pero na mga panahong yon, ang kanilang samahan ay pinanatili nilang tahimik. Katunayan bagamat naroon ang pagpapahayag ni Angeline sa masayang takbo ng kanyang puso, wala itong direktang pagbabahagi sa tunay na estado ng relasyon nila ni Nanrev. Hindi rin kailang pinagdaanan nilang kontrobersya simula pa ng kanilang ugnayan. Matatandaan na unang pumutok ang patungkol sa dalawa matapos ang sunod-sunod na Instagram stories ni Angeline noong July 2020. Ilan sa binahagi niya ay ang larawan nila ni Nanrev na magkaakbay habang naliligo sa pool. Mayroon ding magkayakap at kontudong ngiti sila. Binida din niya ang solong larawan nito na nakatempesaw sa pool. Walang inilagay si Angeline na caption sa lahat ng post niyang ito. Kaya naman, nagkanya-kanyang espekulasyon ang netizens kung sino ang mystery guy na kasama niya sa mga larawan. May mga nagsabing baka kamag-anak daw ni Angeline ang lalaki, tilang bata ng itsura nito at may iba namang humirit na baka nobyo niya ito. Sa kabila ng espekulasyon, pinanindigan ni Angeline na kanyang pananahimik sa pagkakakinanlan ni Nanrev. Kahit pa nung kumpirmahin niya ang pagdadala ng tao niya sa kanilang panganay na anak sa isang interview noong December 2021. Aminado si Angeline na pribadong tao ang nobyo at nirerespeto niya ang nais nito na hanggat maaari ay malayo sa harap ng kamera. At sa unang pagkakataon, matapos na kanyang pagsilang sa isang YouTube vlog noong May 2022, buong pagmamalaking ipinakilala ni Angeline sa publiko si Nanrev bilang ama ng kanyang baby na si Aziel Silvio Quinto Daquina. The Love Story. Mailap man si Angeline sa pagbabahagi ng patungkol sa kanila ni Nanrev, masasabing nakatulong ito upang mapangalagaan na kung ano man meron sila mula simula. Sa isang interview, ikinuwento ni Angeline kung paano nagsimula ang kanilang love story. Lahat niya naging tulay raw ang kanyang mga kaibigan sa Sampaloc, Manila para magkakilala at magkalapit sila ni Nanrev. Ngunit hindi raw plinano ng mga ito na ereto sila sa isa't isa. Nagkataon lamang na nagkagustuhan sila dahil na rin sa madalas silang pag-uusap matapos ang kanilang unang pagkikita. Ang kanilang unang pagtatagpo ay nangyari bago magpandemya noong 2020 sa isang restaurant. Ito ay pagkatapos na unang masilayan ni Angeline si Nanrev sa isang video chat ng mga common friends. Katunayan sila ay nakatira sa parehong lugar, subalit hindi nila kilala ang isa't isa noon. Pag-amin ni Angeline, nung makita niya si Nanrev sa video call at ang iba pa mga kasama nito, medyo natakot siya dahil sa dami ng tattoo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Pero ganun pa man, hindi niya ikinaila na sa lahat ng lalaking naroon. Nakuha ni Nanrev ang kanyang pansin dahil sa ganda nitong ngiti na nawawala ang mata. Matapos nga raw ng isang linggo na magipagkita ang kaibigan ni Angeline sa nobyo nito ay sumama siya. At sa hindi inaasahan, nasurpresya siya na makitang kasama din si Nanrev. Ibang-iba nga raw ang forma nito na talagang nakabihis ng maayos at tinawag pa siyang Miss Angeline. Ganun pa man, hindi agad siya na-attract dito, ngunit tagpuan niya ang nakakaingganyong katangian ni Nanrev na tahimik lang. Ayon kay Angeline, nagustuhan niya na hindi ito maingay at hindi sobrang pilit na gustong kuhanin ang kanyang atensyon. Mula noon, kapag nag-aayang lumabas si Angeline kasama ang kanyang mga kaibigan, pinapayagan niyang sumama si Nanrev. Ang kanilang komunikasyon ay nagtuloy-tuloy na nga hanggang sa unti-unti silang nagkahulugan ng loob na nauwi sa totohanang relasyon. Angeline and Nanrev on protecting their love. Katunayan na rin ang duda sa kung ano ang tunay na intensyon ni Nanrev kay Angeline at kung totohanan ba ang pagmamahal nito lalo na sa kaalamang may mga anak na pala ito mula sa dating mga karelasyon. Nariyan din ang issue na piniperahan lamang daw niya si Angeline at ito anya makakasira ng kanyang career. Ganun pa man sa kabila ng duda at pagkikwestyong ito sa kanilang samahan, hindi basta sila nagpadaig. Magkatuwang nila itong hinarap at ipinagtanggol ang bawat isa. Pag-amin ni Angeline, umpisa pa lang ay iniisip na niya kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanila. Katunayan, una pa lang ay binalaan niya si Nanrev laban sa mga mapanirang komento at negatibong opinyon tulad ng pag-iisip ng iba na ang habulan nito ay pera niya na mariin niyang pinabulaanan. Ayon kay Angeline, pagdating sa pera ay bigayan silang dalawa. Kapag merong gusto raw si Nanrev na kaya niyang bilhin, ay binibigay niya umano ito pero hindi raw sila umabot sa puntong may namimera.
Hindi naman ikinaila ni Angeline na maging ang kanyang manager, ay ayaw kay non-rev nung una at ang talagang priority niya ay ang kanyang trabaho. Nagkaroon pa raw ng pagkakataong tinanong ni Angeline si non-rev kung dapat pa ba nilang ituloy ang kanilang relasyon. Dahil tunay na mahal daw ni non-rev si Angeline, itinuloy pa rin nila ang kanilang relasyon kahit may mga naging balakid dito. Nagbago lang daw ang pakikitungo ng kanyang manager kay non-rev nang dumating si Baby Silvio. Patungkol naman sa pagkakaroon ni non-rev ng mga anak sa una, tinanggap ito ni Angeline na simula pa lang ay naging bukas ito tungkol sa kanyang nakaraan. Katunayan, siya nagkumbinsi na wag ito itago sa publiko at masayang nakakasama din ang mga bata sa tuwing may pagtitipon. Giit ni Angeline, hindi talaga niya nakikita ang sitwasyong ito na isang problema. Naniniwala din siya na ang kanilang relasyon ay matatag dahil sa kanilang bukas na linya ng komunikasyon. Kapag may sinabi o ginawa nga raw si non-rev na hindi naaayon sa kanya, diretsahang sinasabihan siya nito at ganun din ito sa kanya. Tiniyak din ni Angeline na seryoso ang relasyon nila ni non-rev at poprotektahan nila ito anuman ang mangyari. The engagement. Sa unti-unting pagbuo ng pamilya, hindi kinaila ni Angeline at non-rev ang pagsasama sa iisang bubong kahit hindi pa kasal. Paliwanag ni Angeline na nagdesisyon siyang mag-live-in noong panahong natuklasang nagdadalang tao siya. Nais umano ni non-rev na mabantayan at maalagaan siya habang buntis. Sa kanilang live-in setup, aminado naman si Angeline na nag-aaway o nagkakatampuhan sila ni non-rev, ngunit dahil sa mababaw na dahilan lang umano. Umabot nga raw minsan na sinasabihan siya nito na umuwi na sa kanila, ngunit alam daw ni Angeline na dala lamang yun ang kanyang pagbubuntis kung mabilis siyang magalit at mairita na naiintindihan naman ni non-rev. At nang maisilang kanilang uniko iho na si Baby Silvio noong April 2022, hindi na tinantanan si Angeline ng katanungan kung kailan nila balak mabasbasan ang kanilang pagsasama. Bagamat umpisa pa lang, ay bukas na siya sa pagsasabing anytime ay handa na siyang lumagay sa tahimik. Ayaw niyang madaliin ang mga bagay-bagay at pagtuunan muna nila ni non-rev ang pag-aalaga sa kanilang anak. At makalipas ng ilang buwan noong September 2022, masayang inanunsyo ni Angeline ang pagsisimula ng Road to Forever nila ni non-rev. Ibinalita niya ang engaged status nila sa pamamagitan ng isang Instagram stories na may nakasulat na, "It's time to write a new story." Mula sa pagiging boyfriend at girlfriend ay na-engage sila. The Dream Wedding. Sa nagduda sa kanilang relasyon, pinatunayan ni Angeline at non-rev na hindi ito basta-bastang matitibag sa pamamagitan ng pagsisimula ng kanilang Road to Forever. Hindi tulad ng simula ng kanilang pag-iibigan na nilihim sa publiko, hindi nila ipinagkait ang ginagawang paghahanda sa kasal. Katunayan, binahagi ni Angeline na may plano sila noon ni non-rev na magpakasal sa Amerika dahil ito ang kagustuhan ng magiging biyanan niya. Pero hindi natuloy dahil maliit pa ang kanilang anak. Kahit sino nga raw babae ay gustong maikasal sa taong minamahal at palagi niyang sinasabi na ayaw niyang sayangin ang pagkakataon dahil napakatagal niyang inantay ang pangarap na ito. Pero palagi nilang napag-uusapan ni non-rev na ayaw nilang magmadali at maghandaan ang proseso ng kanilang kasal. At matapos ng paghihintay noong April 25, 2024, naganap ang sumpaan ni Angeline at non-rev na magsasama ng panghabang buhay. Ang church wedding ay ginanap sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala sa tawag na Quiapo Church. Katuparan ng pangarap ni Angeline na ikasal sa simbahan na malaki ang bahagi sa kanyang buhay. Alam ng lahat na deboto siya ng itim na Nazareno kaya sumasali siya sa traslasyon. Bukod sa pagiging deboto, kaibigan ni Angeline ang mga pari ng simbahan ng Quiapo. Maging si non-rev ay deboto rin kaya gusto rin niyang ikasal sa Quiapo Church. Ang church wedding ay dinaluhan ng mga kapamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan ng couple mula sa loob at labas ng showbiz. Kasamang lumakad ni Angeline patungong altar ang anak niyang si Silvio. Mga kilalang celebrities at personalidad din ang mga tumayong principal sponsors sa naganap na Dakina Quinto Nuptial. Isa naman sa naging highlight ng okasyon ay sorpresang awitin na nilabas ni Angeline na pinamagatang "Salamat Ika'y Dumating" para sa kanilang kasal ni non-rev. Hindi na nga napigilan ng init na panahon ang mas nag-aapoy na pag-iibigan na Angeline at non-rev na handang-handa na para sa panibagong yugto ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Best wishes, Mr. and Mrs. non-rev Dakina. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!